Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Nanawagan ng Child Rights Network sa pamahalaan, paaralan at mga organisasyon na simulan na ang mga dapat gawin upang maging ligtas ang mga paaralan. Ang panawagan ay ginawa ng CRN bunsod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon sa CRN, dapat matigil na ang bullying o karahasan sa mga paaralan at suportahan ang mental health ng mga estudyante. Nagpaabot ang CRN ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Iginiit ng grupo na dapat ligtas laban sa karahasan ang mga paaralan kung saan nag-aaral ang Department of Agriculture para matiyak ang tulong sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyong Francisco. Ayon sa DA, inihanda na ito na ang binhi para sa palay, crops, mga gamot at biologics para sa mga alagang hayop at manok. Hindi na mga pangangailangan para sa isda. Handa na rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council para matulungan ang mga magsasaka. Sinusubaybayan din ng DA ang galaw at presyo ng mga agricultural commodities para matiyak na walang biglaang pagtaas ng presyo sa mga pamilihan. Sa kabila ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, tuloy pa rin ang pamamahagi ng labor and employment sa mga transport workers upang maibsan ang kanilang paghihirap sa pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. As of June 22, umabot na sa 15,044 na transport workers sa buong bansa ang nakatanggap ng 55 million pesos na tulong mula sa Tupad Tuloy Pasada program ng DOLE. Kabilang dito si Romeo de la Cruz, Public Utility Jeepney Driver sa Davao City. Ayon kay Romeo, lubos ang kanyang pasasalamat at naging parte siya ng libreng bukod sa mga PUJ driver. Nabigyan din ng tulong ang mga maritime transport workers sa Dinagat Island. Sa aming social media sites sa @PTV. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.